Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kapitulo 26. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang Anak ng Tao upang ipako sa krus." Nang magkagayoy, ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa bayan ay nangagkatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Caifás, at sila'y nangagsangunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at siya'y patayin. Datapwat sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan." Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na ketongin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga, at ibinuho sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Datapwat nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila na nangagsasabi, "Ano ang layo ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha." Datapwat nang mahalata ito ni Jesus, ay sinabi sa kanila, "Bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagkat laging nangasa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya." Nang magkagayoy, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo?" At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. At buhat ng panahong yaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Magsipaso kayo sa bayan sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon. Sa iyong bahay magpapasko ako, pati ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus, at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain, nakasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y nagsisikain, ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." At sila'y lubhang nangamanglaw, at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, "Ako baga, Panginoon?" At siya'y sumagot at sinabi, "Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang Anak ng Tao ay papanaw, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa abad niya taong magkakanulo sa Anak ng Tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak."
At si Judas, na sa kanya'y nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabi?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro, at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay mangagdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat, pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay mangagdaramdam sa iyo, ako, kailan may hindi magdaramdam?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlog." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahibat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin." At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at ng lumong totoo. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito at makipagpuyat sa akin." At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang